Good morning mga Chupa Pips! May bago na naman po tayong kwento ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please, pindutin nyo na po ang subscribe button at ang bell icon para lagi po kayong updated sa tuwing may bago po tayong videos. Magandang umaga po, Miss Maharot. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw na Abel. Malapit na po akong magretiro sa trabaho kong ito at gusto ko lang po i-share ang mga natuklasan ko sa mga kumpanya pinagtatrabahoan ko dati. Nakapagtrabaho na po ako sa call center, hotels at malls. Under agency kasi ako. Kaya noong ako'y binata pa, ay masasabi kong marami akong nakilalang kakaibang tao. Iyon ay mga taong hindi mo akalaing magagawa ang mga ordinaryong tao. At yung iba ay hindi ko sila kakilala at nakakasama sa araw-araw. Madalas kasi ako nakatuka sa palikuran ng iba't ibang kumpanya. At doon ay napag-alaman ko na iba pala ang ugali ng mga tao kapag harap-harapan. Para kasi sa iba, ang palikuran ay isa sa pribadong lugar na kung nais mong makapag-isa, ay pwede mong ilabas ang lahat ng hinaing mo sa mundo. Ang isa sa hindi ko makakalimutan ay ang mga tauhan sa call center. Hindi naman lingid sa kaalaman natin na kung ano ang mga nagaganap sa loob ng kumpanya. At ako ang isa ang makakapagpatunay ang kalakaran doon. Unang tao sa kwento ko ay si Rewin, lalaking may jowa sa ibang kumpanya. Pero napakababaero po ito. Kapag nasa labas ay matinong tao dahil panayapos nito sa jowa niyang si Akira at agabit-bit na din ng kanyang bag. Ang alam ng lahat ay maginoo at matino itong si Rewin. Ngunit isang gabi na break time nila ay nagsipasukan ang mga empleyado sa palikuran. Napansin ko na pumasok itong si Rewin. Maya't maya pa ay may isang babaeng nagmamadaling pumasok sa loob na kung saan naroon ang lalaki. Ipinagbabawal po ang ganoon, ngunit para sa kanila ay hindi na alintana ang ganoong patakaran. Hindi nagtagal ay may kakaibang ingay na akong naririnig mula sa kanila. May iilan na pumapasok din, pero kadalasan ay may mga suot na headset. At yung iba ay hindi na pinapansin ang ingay na iyon at palihim na lang na napapangiti. Pagsapit ng ilang minuto ay naunang lumabas ang lalaki. Tapos, sumunod naman ang babae. Ganyan lagi ang ginagawa nila. At yung iba naman na empleyado ay kagaya din nila. Yung iba pa nga, alam kong pamilyado na, pero tila sinisikmura ang mga ganoong gawain. At doon sa sleeping area ay hindi ko alam ang mga nangyayari. Pero ang alam ko ay may mga nahuli din sa CCTV. Na may ginagawang di kaaya-aya ang mga empleyado. Ang nakakatuwa kong karanasan, Miss Maharot, ay yung minsan na may nahuli akong nag-iisang ginagawa ang nakakatuwang bagay na nais ko talagang makita. Kung bakit ko po ito nakita? Yun ay hindi nito sinara ang pinto na parang nais nito na may makahuli sa kanya. Hindi ko talaga alam ang trip nito. Isang babaeng tahimik
kapag nasa labas ng palikuran. At doon ay sinusubukan kong puntiryahin ang punto nito kung bakit lagi nito gusto na mahuli ito ng iba na may ginagawa sa sarili. Ngunit hindi naman niya ako iniimik, kaya nakailang tanong pa ako sa kanya. At noong sumagot ito ay nagulat ako sa sinabi niya sa akin. Ayon sa kanya, pwede ko daw siyang puntahan sa apartment nito at doon daw kami mag-usap. Sabang isip pa nito sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Anita. Nasa tamang edad na ito. Sa tingin ko kapag nagpunta ako sa tinutuluyan niya, ay may maitutulong ako sa kanya. Siyempre, nasa isip ko ang mga bagay na pwedeng mangyari kapag nagpunta ako sa tinutuluyan nito. At noong minsan na nag-out na ako sa trabaho, ay nakita kong naghihintay siya sa likod ng building, kung saan daanan ang mga empleyado. Tinanong niya ako kung wala na daw ba akong gagawin, kasi may ipapaayos daw ito sa unit niya. Nakaramdam ako ng konting excitement at konting kaba. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakaranas ng isang babae. Pero libangan ko ang manood ng mga nakakapang-init. Hindi ako sigurado kung pareho nga ba kami ng iniisip ni Anita. Pero naisip ko na wala namang masama kung susubukan kong sumama dito. O baka ako lang talaga ang nag-iisip ng hindi maganda. Pero para sa akin, okay lang kung hindi mangyayari ang nasa isip ko. Siguro nga may gusto talaga itong ipaayos sa unit niya. Pagkarating namin sa unit nito, ay pinaupo niya ako. Dumiretso siya sa kusina at nagsalang ng mainit na tubig. Hindi naman gaano kalakihan ang unit niya, pero may dalawang maliit na kwarto. Maganda at malinis ang unit ni Anita, kaya nagtanong ako kung may kasama ba ito sa kabilang kwarto. Agad naman ito sumagot na wala, dahil kakaalis lang daw ang dating nakatira. Nagtanong ulit ako na kung pwede ba na lalaki ang umupa sa kalapit na kwarto niya. Naisip ko kasi na mas malapit sa pinagtatrabahuhan ko ang tirahan ni Anita kung sakaling pumayag ang may-ari ng inuupahan niya. At doon ay nagkwento si Anita na ang may-ari ng inuupahan nito ay ang mga ninong at ninang niya, pero nasa ibang bansa sila. At yung bayad ng upa ay ang ipinagbabayad sa tubig, kuryente at iba pang maintenance sa apartment. At ang problema, tuwing may ipinapaayos siya, ay sinisingil siya ng may kamahalan. Kaya naisipan daw ni Anita na ako na lang ang mag-aayos ng problema sa apartment dahil nakita daw niya na marami akong alam sa pinagtatrabahuhan namin. Kuya Abel, kung gusto mo po, ikaw na lang kukuhanin ko sa tuwing may papaayos ako. At kung gusto mo din, libre na lang ang upa mo dito. O diba, may extra income ka pa. Pero sana kuya, huwag mo na lang mahala ng singil mo. Sabi pa nito. Sa totoo lang, Miss Maharot, ay para akong nabunutan ng tinik sa sinabing iyon ni Anita. May kamahalan talaga ang renta kahit saan ka sa Maynila. At yung sahod ko ay halos napupunta na lang sa upa at pagkain ko. Kahit nga bagong damit ko ay madalang ako makabili dahil sa kailangan kong tipirin ang aking sahod. Dahil sa tuwa ay pinaulit ko pa dito ang mga sinabi niya at noong maliwanagan ako ay agad naman akong pumayag. Habang nakikipag-usap ako sa kanya, ay nagluluto naman ito ng hapunan. Doon na rin ako kumain. Hindi na ako nakatanggi kasi naghain na ito. Habang kumakain kami, ay tinanong ako nito kung kailan ako pwedeng lumipat. Sabi ko na may 1 linggo pa ako sa aking tinutuluyan. At balak ko sana na utay-utayin ang mga gamit ko
para pagkalipas ng 1 linggo ay kaunti na lang ang aking dadalhin. Pagkatapos kumain ay ipinakita ni Anita ang kalapit na kwarto. Maayos ang silid, kasya sa iisang tao at may nakakabit na kabinet. Nasunod ang plano namin ni Anita. Naging mabait siya sa akin. Swerte ako sa baluarte niya kasi libre na lahat, pati ang pagkain ng talaba gabi-gabi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Miss Maharot. Maraming salamat po. Diyan muna nagtatapos ang kwento natin mga Chupa Pips. Hanggang sa muli. Bye-bye!